Hello po mga kapatid, at tayo po ay patuloy na mag-aaral dito po sa book ng James o sa libro po ni Santiago, at malapit na po tayong matapos. Nasa chapter 3 na tayo, verse 13, chapter 3 verse 13, at uulitin po natin mga kapatid na ito pong 5 chapters sa libro po ni Santiago is a series of test, diba? It's a series of test na kung saan ang tinitest po dito is yung pananampalataya po natin, diba? Yung pananampalataya po ng mga mananampalataya po na ito, at pinakita po dito sa atin ni Santiago, pinakita ni James sa atin yung patungkol po sa trials, 'di ba? Patungkol sa paano po tayo mag-stand sa gitna po ng mga pagsubok, sa gitna po ng mga temptasyon, 'di ba? Sa paano ba tayo nag-i-stand doon po sa salita po ng Panginoon. Paano po tayo nag-i-stand doon po sa paano po natin kasamahin o i-treat, di ba, yung ibang tao, lalong-lalo na po yung mga nangangailangan or those people who are in need, no? At paano naman po yung atin pong mga paggawa, di ba, yung test ng paggawa po natin sa buhay, sa gawain, sa Panginoon, 'di ba, sa everyday na buhay po natin. At ito pong susunod na papag-aralan po natin is also a test, 'di ba? It's also a test. Natapos natin, 'di ba? It's a continuation ng chapter 3 ng tungkol po sa dila, 'di ba? Tungkol sa dila. So this is all about testing, no? Testing, series of testings na binabanggit po sa atin ni James kung papaano po tayo nag-i-stand pagdating po sa atin pong pananampalataya. And dito po sa verse 13 ay isa na naman pong test, 'di ba? Yung patungkol naman po sa wisdom or patungkol sa karunungan. Kasi marami pong mga nagsasabi, 'di ba, na sila po ay marurunong, 'di ba? Wala namang magsasabing kaya nga tayo minsan hindi nagkakaunawaan dahil tingin po natin tama ito, tama yan, tama siya, tama ako, or may wisdom siya, may karunungan siya. At ano ba talaga yung totoong karunungan na nagmumula sa Panginoon? So babanggitin sa atin, hindi lang masyadong inelaborate ni James kasi para sa kanya, 'di ba? Common na po ito sa mga readers niya, doon po sa recipient ng kanya pong letter, kaya hindi na po niya inelaborate, no? Makikita natin na very concise po yung kanya pong letter, pero alam mo yon, yung sa 5 chapters na ito, ang dami na po niyang tinakel, di ba? Napakayaman po yung bawat wordings. Talagang kung napakamahal po sa mga panahon po na yon ng kanila pong mga ginagamit sa pagsusulat, itong si Santiago, itong si James, sa kanya pong pagsusulat, talagang niya, no? Ang ganda-ganda lang ng kanyang pagkakagawa dahil hindi siya masyadong alam mo yun, yung hindi siya nagpaligoy-ligoy, kundi talagang concise yung kanyang letter, pero punong-puno po ng laman, 'di ba? Masyadong malaman, 'di ba? Masyadong mayaman yung kanya pong salita, no? At sabi po dito na meron siyang 2 bagay na itatakel po dito, 'di ba? Patungkol po sa karunungan, yung sinasabi po niya na makalupang karunungan o yung earthly na wisdom, at saka yung godly wisdom, no? Yung nanggagaling po sa
sa Panginoon. So, if anybody, di ba, na isang mananampalataya ang magsasabi na meron siyang wisdom from the Lord, ito po yung lagi ko pong pinagpipray sa Panginoon. It's just one word, pero ang lawak po ng kanyang sinasakop, di ba? Napakarami po niyang masasakop, napakarami, alam mo yun, napakarami niyang napakarami nating dapat matutunan patungkol po sa godly wisdom na from the Lord, 'di ba? Na galing po sa Panginoon. So sinasabi po dito ni James, kung sinasabi niyo na meron kayong wisdom, papaano ninyo ito ngayon ipapakita? 'Di ba? Papaano ninyo ito ipapakita kung meron kayong totoong karunungan? At ano ba yung karunungan na meron sa inyo? Ito ba ay godly or ito ba ay earthly? So, titignan natin as we continue, mga kapatid. 13, 14, 15, 16, 17, 4, 18. 5 verses lang po ito. Tatapusin po natin. Pero, titignan natin, no? Sabi dito sa verse 13, sino sa inyo ang marunong? Sabi niya, sino sa inyo ang marunong? So, probably may na-address din po siyang issue dito regarding sa karunungan. 'Di ba? Kasi minsan sa isang iglesia, 'di ba, hindi po natin maiaalis, 'di ba, yung minsan, 'di ba, may mga nagrurunong-runungan, 'di ba? Minsan meron yung meron naman yung easy lang, 'di ba? Meron naman yung iba-iba po yung iba-iba po yung character, 'di ba? Kung papaano po minsan ipinapakita ng isang tao kung ano po yung laman, 'di ba, ng kanyang kaisipan or yung kanya pong karunungan. Kaya sinasabi niya, maaring may mga nagmamarunong doon po sa lugar po na yon, 'di ba? Dito sa kanya pong mga sinulatan. Kaya sinasabi po niya dito sa verse 13, sino sa inyo ang marunong? 'Di ba? Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? So, wisdom and knowledge yung kanya pong sasabihin dito sa bawat isa po sa atin. Pero bago po natin yan tignan, gusto ko lang pong tignan din po natin yung sinasabi po ng Old Testament regarding po sa wisdom, no? Kasi karunungan po yung ang karunungang mula sa Diyos, sinasabi niya dito. So bagdi-differentiate natin, kasi babanggitin din po niya mamaya yung earthly wisdom, na kanya pong sinasabi po dito. 'Di ba may binanggit sa Old Testament na sabi po doon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. 'Di ba? Sa Lord po nanggagaling yung sinasabi pong karunungan. Automatically naman, we as believers, 'di ba, naniniwala naman tayo doon kasi He created us, every part of our body, 'di ba? Kahit yung pag-knit lang talaga niya, yung kung titignan mo lang yung ang nakikita lang kasi natin ay yung panlabas, 'di ba? Pero kung titignan natin yung kaloob-looban natin, ang dami palang diyan, ang daming, alam mo yun, yung sinasabing knitting, 'di ba? Ang dami-daming component ng ating body na kahit tayo hindi natin maintindihan, 'di ba? Pero ang ganda-ganda lang ng kanyang ang ganda-ganda lang ng pagkakalikha, 'di ba, sa atin ng Diyos. May message po kayo? Pawala-wala ang sounds. Opo, pawala-wala po, Sister Nets. Humihina, lumalakas. Yun po yung kanina. Kanina po, pero ngayon okay na? Ngayon po okay na. No. Bakit kaya? Baga sa connection ko, mga kapatid. Ay, pawala-wala daw. Sabihan lang po ninyo ako, pag nawawala. Gamit ko kasi itong computer ni Shalom. Yun. Baka sa boses din, no?
Nasaan na tayo? Nasaan na tayo? Yun, no? Ulitin ko na lang po, ano, na nawala po ako. Sino sa inyo ang marunong, sabi dito, at nakakaunawa? Ipakita ninyo ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. No? So, yung testing pala ng sinasabi pong wisdom ay makikita dito po sa mga babanggitin po niya na mga isa-isahin po natin yung mga bagay po na ito. Pero bago po yon, di ba, yung binabanggit ko po kanina, tignan po natin muna yung isa sa mga kilala po natin, di ba, na tao, naging hari, di ba, na wala siyang ibang hiningi sa Diyos, nung siya po ay kinausap po ng Panginoon, anong gusto mo? Di ba? Ang sabi po niya, gusto ko po ng karunungan. Gusto ko ng wisdom. No? Walang iba kung hindi po si Solomon. Si Solomon na alam po natin na siya po ay pinagkalooban ng karunungan, di ba, na nagmumula po sa Panginoon, no? So sinasabi po ni Solomon dito, marami po siyang mga binanggit po dito, pero titingnan natin kasi dito po sa verse 16 ng Ecclesiastes, verse 12, sabi niya, ako ang mangangaral. Tignan natin yung testimony niya, 'di ba? So whether na ano man po yung nangyari sa kanya, napag-aralan po natin ito. Pero gusto ko lang pong i-connect ito sa atin pong papag-aralan sa isinulat po ni James, kasi sinabi ko po nga kanina na hindi po siya nagbigay ng details. Sa isang mindset ng isang Hudyo, di ba, familiar na po siya sa mga bagay na ito na binabanggit po ni James, pero sa atin kasi, di ba, wala naman tayong background ng pagiging Hudyo, kaya titignan po ulit natin ito, di ba, sa konteksto po ng Old Testament, no, sa pamamagitan po ng testimony ng tao po na ito na pinagkalooban ng Diyos, di ba, ng karunungan na nanggaling sa kanya. Sabi niya, ako ang mangangaral, sabi niya, verse 12 ng Mangangaral chapter 1, verse 12, ay naging hari ng Israel. Sabi niya, siniyasat ko at pinag-aralang mabuti ang lahat ng bagay sa buong mundo. This is his testimony, no? Na siniyasat niya, talagang pinagpaguran niya, pinag-aralan daw niyang mabuti. 'Di ba, yung sabi niya, hindi siya nag-focus sa isa lang, kundi lahat ng bagay ay kanya pong pinag-aralan, sabi niya, ang lahat ng bagay hindi lang sa isang particular place, kundi sabi niya dito sa buong mundo. Grabe lang siguro, kasarap lang kasamahin ng isang tao na full of wisdom, 'di ba, na talagang may karunungan. Ewan ko po sa inyo kung nakakatagal kayo sa mga tao na kung ano-ano lang yung pinag-uusapan, 'di ba? Pero napakasarap makasama, 'di ba, yung mga tao na talagang may sinasabing karunungan, 'di ba? May sinasabing karunungan, natututo ka, masaya yung masaya yung mga kwentuhan kaysa doon po sa mga chismisan, sabi dito, at nakita kong ang tao'y itinalaga ng Diyos sa matinding paghihirap. Grabe naman, no? Grabe yung kanyang testimony. Ito yung kanyang na nakita. Ito yung kanyang na-conclude, 'di ba, na bagay, no, sa kanya pong pagsasaliksik sa lahat ng bagay. Nakita niya na ang tao'y itinalaga daw ng Diyos sa matinding paghihirap. 'Di ba? Sabi niya, bakit naman ganon? Verse 14, nakita kong ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Lahat ng gagawin ng tao, sabi niya, walang kabuluhan.
Wala lahat. Nakita niya nakita niya na ang gawa ng tao sa mundong ito ay walang kabuluhan. Sabi niya, ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. Hindi na, mahahabol mo ba yung hangin? So that means to say, talagang, wala lang talagang, sabi niya, walang kabuluhan, walang kwenta yung lahat ng gawa ng tao, no? Sabi dito, ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin, hindi na maitutuwid ang baluktot at hindi na maibibilang ang wala. So, masyadong malalim, di ba, yung kanyang pinaghuhugutan dito ng tungkol po sa kanyang buhay. So tayo, 'di ba, kung titignan natin yung buhay po ni Solomon, masasabi natin na ang saya-saya naman kasi nasa kanya na yung lahat, pinagpala siya ng karunungan, pinagpala din siya sa lahat ng bagay maging sa kanyang ari-arian. And yet, this is his testimony. Ito yung kanyang testimony. Sabi niya, verse 16, sinabi ko sa aking sarili, kinausap niya yung kanyang sarili, diba? Sabi niya, sarili niya, ang karunungan ko'y higit sa sinundan kong mga hari sa Jerusalem. Wala siyang, hindi niya sinabi sa iba, hindi niya sinabi sa maaring may audience siya, pero yung sarili niya yung kinakausap niya. Nasubukan na po ba natin yun? Yung sarili natin yung kinakausap natin, diba? Ganun po yung kanyang ginawa, no? Hindi naman sa nasisiraan siya, 'di ba, ng ulo, 'di ba? Kundi ito lang talaga yung kanyang ito yung kanyang ginawa, no? Sabi niya, higit, sabi niya, ang karunungan ko higit sa sinundan kong mga hari sa Jerusalem. Alam ko kung ano ang tunay na karunungan at kaalaman. Alam niya yung tunay at alam niya yung hindi. 'Di ba? Alam niya yung patungkol sa tunay na karunungan at saka yung sinasabing kaalaman. Kasi nga pinaghirapan niya ito 'di ba? Inaral niya ito and at the same time binigyan siya ng karunungan, 'di ba? As yun po yung hiningi niya, 'di ba, sa Panginoon, at yun naman po yung ipinagkaloob sa kanya, 17, pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan. Kalayo sa dami ng pupwedeng gawin. Talagang dito siya nag-focus, ng katalinuhan, sabi niya, at ng kabaliwan. Ngunit napatunayan kong ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Wala ding sabi ko nga kay Lolo nung nanonood ako ng Discovery, sa Discovery Channel. Talagang makikita mo na yung mga 'di ba, yung mga nag-aaral diyan sa space ay milyon-milyon yung kanilang milyon-milyon yung kanilang ginagastos, 'di ba? Yung ginagastos ng kumpanya po na yon, 'di ba? Para lang mapag-aralan nila yung kalawakan. Sabi ko kay Lolo, bakit kasi kailangan pag-aralan yung kalawakan? 'Di ba? Ano bang meron, 'di ba? Ano ba yung pwedeng maibigay nito, 'di ba, sa tao? Ano ba yung gustong ma-achieve, 'di ba, ng tao? Kasi naka-stay na sila doon sa kalawakan, pinag-aaralan nila yung lahat, minsan nagtatagal talaga sila diyan, taon, 'di ba, yung kanilang ginugugol. At sabi doon, oo nga naman, hindi ko naisip yon. Papaano sila nabubuhay doon? 'Di ba? Papaano sila saan nila inilalagay, 'di ba, yung kanilang mga waste? Saan nila, alam mo yon, yung sino yung alangan naman kung isang taon silang magi-stay diyan sa kalawakan para pag-aralan lang yung kung ano yung meron diyan, 'di ba? Paano sila makaka-survive? 'Di ba? Alangan namang hindi na sila kakain. Yun pala, mga kapatid, malaman-laman ko na meron din palang cargo, 'di ba? Yung shipment ng kanilang mga pangangailangan na dinadala din ng may nagpapadala din doon sa kanila, 'di ba, ng lahat ng kanilang mga kakailanganin, tubig, pagkain, 'di ba, yung mga ganon. Tapos yung mga yung mga daga, 'di ba, talagang pinapadala rin pala doon kasi yun yung ginagawa nilang experiment sa kung ano aman yung kanilang mga
pinag-aaralan doon, 'di ba? Sa mga planeta and everything. Tapos yung pag deliver sa kanila ng kanila pong mga pangangailangan, 'di ba? Yung ano naman na yon, yung vessel na yon na millions, talaga millions of dollars yung presyo noon. Sabi ko kay Lolo, kung yung millions na lang na yon ay ibigay na lang sa mga poor, 'di ba, para magkaroon ng ng maayos na pagkain, maayos na tirahan kasi sa dami ng 'di ba? Sa dami ng mga mahihirap, 'di ba, sa mundo na ito kasi ang tao, 'di ba, hindi niya minsan makomprehend, 'di ba, kung ano ba talaga yung tunay na kailangan ng tao, 'di ba? Ano ba yung talaga yung dapat niyang tiyagaan, ano ba yung dapat niyang pag-ukulan, 'di ba, ng kanya pong panahon. So ito yung sinasabi ko po na pagkatapos i-deliver po yung cargo na yon, yung mga pangangailangan po nila, 'di ba? Yung lahat ng kanila pong mga waste ay doon din po pala nila ilalagay doon sa container po na yon na malaki, 'di ba? At yun po yung ipapadala din, pero hindi na yun babalik ng lupa, 'di ba? Kundi talaga maano na lang yun, sasabog na lang siya, 'di ba, sa space. So gano'n, saan mapupunta yung 'di ba, yung kanila pong mga pinagpapaguran. Ano naman kung ma-accomplish nila, 'di ba, yung lahat ng mga ano naman kung mapag-aralan nila. Ngayon pinag-aaralan nila, 'di ba, na pwede nang tumira sa ibang planeta and everything. 'Di ba, maraming gustong ma-accomplish, 'di ba, yung tao, at hindi lang sa ngayon kundi maging sa kapanahunan po nitong si Solomon. Siya na po yung naunang nag-isip, 'di ba, sa lahat ng mga bagay na ito, no? Sinasabi niya, 'di ba, na pinag-aralan niyang mabuti yung pagkakaiba ng karunungan at ng kamangmangan, maaring may mga bagay pa na hindi naisulat sa ating kaalaman, pero ito po yung kanyang mga ginawa, pati yung pati yung sinasabi po dito na katalinuhan at ng kabaliwan, pinag-aralan din po niya, no? Sabi niya, ngunit napatunayan kung ito rin ay tulad lang ng paghahabol sa hangin. Sabi niya, habang lumalawak ang karunungan ay dumarami ang alalahanin. At habang dumarami ang alalahanin ay lalong tumitindi ang kapighatian. Kawawa naman siya, kasi ito yung kanyang nararamdaman, ito yung kanyang nararanasan. Noon nandyan na pinagpala po siya ng karunungan, pero yung karunungan kasi na ito, 'di ba, nakita natin yung buhay po ng tao po na ito, 'di ba, na hindi naman siya naging faithful kasi and obedient to God. Ito po yung sinasabi na karunungan, na earthly wisdom. Ito yung kanyang testimony. 'Di ba? Binigyan nga siya ng godly wisdom pero hindi naman siya na talaga nag-obey, 'di ba, sa Panginoon. Mas pinili po niya, 'di ba, na ilagay yung kanya pong karunungan dito sa mundo, 'di ba? Yung makalupa pong karunungan. Kaya sinasabi niya dito sa chapter 2, sinabi ko sa aking sarili talaga niya yung kausap niya, no? Sinabi ko sa aking sarili, sabi niya, halika. Subukan mo kung ano ang kahulugan ng kaligayahan. Talagang sabi niya, no, magpakasaya ka. Sabi niya, magpakasaya ka. Subalit ito man ay walang kabuluhan. 'Di ba? Magpakasaya ka, sige. Gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Suportahan ta ka. 'Di ba, yung mga ganun na binabanggit. Sige, magpakasaya ka lang. Maraming ganyang mga tao sa kapanahunan po natin ngayon. They just only want yung kasiyahan. 'Di ba? Kaya nga marami silang mga extra curricular activities kasi gusto nilang sumaya. 'Di ba? Kaya sabi ni Solomon, magpakasaya ka, sabi niya sa kanyang sarili, no? Magpakasaya ka. Pero sabi niya, subalit ito man ay walang kabuluhan din. 'Di ba? Wala ring kabuluhan. Sabi niya, ang halakhak ay ipinalagay kong kahangalan at ang kaligayahan ay walang kabuluhan. Kawawa lang talaga siya, Sabi niya, walang kabuluhan. Ito yung kanyang testimony. Sa pagnanasa kong makamit ang karunungan,
sabi niya, sa pagnanasa kong makamit ang karunungan, ipinasya kong magpakalasing sa alak, nagpaka-addict na lang siya. 'Di ba? Maraming ganyan, no? Marami silang gustong patunayan, 'di ba, sa kanilang mga sarili. Ito si Solomon naman, 'di ba, gusto niya ng karunungan, gusto niyang pag-aralan yung lahat ng bagay, 'di ba? Hindi natin masisisi siya kasi ito yung pinili niyang buhay, 'di ba? Ito yung kanyang testimony, no? Sabi niya, sa pagnanasa kong makamit ang ipinasya kong magpakalasing sa alak. Sige, alak na lang, magpakalasing na lang ako, 'di ba? Baka sakaling mawala yung iniisip ko, 'di ba? Ganyan yung mga iba, masaya-saya lang. Kaya nga maraming mga nagdi-day off, nagiinuman lang, 'di ba? Kasi gusto nila yun yung kasiyahan sa kanila. Sabi ni Solomon, gusto ko ng karunungan, gusto kong maging masaya, baka sa alak makukuha ko siya. 'Di ba? Yung iba sa kung saan-saan nila lang kinukuha din yung kanilang kasiyahan. Si Solomon, itong tao na ito, sabi niya, nagpakalasing siya sa alak. Sa loob-loob ko, ito na ang pinakamainam na dapat gawin ng tao sa maikling panahong ilalagi niya sa mundo. Sabi niya, konti lang yung panahon eh. Sabi niya, so enjoy lang. 'Di ba? Kung sa alak ka sasaya, edi magpakalasing ka sa alak. Kung sa pambababae, edi magbabae ka. Kung panlalalaki, edi manlalaki ka. 'Di ba? Kung pakikipagbarkada, makipagbarkada ka. 'Di ba? Magpakasaya ka kasi konti lang yung ilalagi ng tao sa mundo, 'di ba? Ito yung kanyang sinasabi. Nakagawa ako ng mga dakilang bagay, sabi niya, nakapagpatayo ako ng malalaking bahay at ginawa kong ubasan ang paligid nito. 'Di ba? Kung hindi ako kontento doon sa aking pagiging addict sa alak, sabi niya, ang ginawa ko naman, nag-build ako. Nag-build ako ng malalaking bagay. Baka ito yung magbibigay sa akin ng kasiyahan. Ito yung magbibigay sa akin ng karunungan. Sinabi niya, tingnan natin, gumawa ako ng aking sarili, gumawa ako para sa aking sarili ng mga hardin at liwasan. Sabi niya, baka sakaling maging masaya ako, 'di ba? Naghahanap siya ng kasiyahan naghahanap siya ng karunungan, kung gusto niya, 'di ba, na maghanap ng karunungan, ang una niyang naisip, bigyan munang kasiyahan yung kanyang sarili. Sabi niya, tinamnan ko ito ng lahat ng uri ng punong kahoy, naging masipag siya, na mapapakinabangan ang bunga. Humukay ako ng mga balon na pagkukuhanan ng pandilig sa mga pananim na ito. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. Ang mga alipin ko'y nagkaanak na sa aking tahanan. Ang kawan ko'y ubod ng dami. Walang kasindami kung ihahalin tulad sa kawan ng mga haring nauna sa akin. Nakaipon ako ng napakaraming pilak at ginto mula sa mga lupaing nasasakupan ko. Marami akong mang-aawit na babae at lalaki. Marami akong asawa at pawang magaganda. So kung titignan natin, mga kapatid, nasa kanya na lang talaga yung lahat Ilan yung kanyang asawa? May Monday, Tuesday, Wednesday, kung hanggang kailan niya kailangan. 'Di ba? Yung kanyang mga asawa, may mga concubine pa siya. 'Di ba? Nandyan. At hindi lang mga pangit. 'Di ba? Kundi may mga katungkulan din yung mga inaasawa niya at magaganda. 'Di ba? Nasa kanya na yung lahat. Sana all. Ito yung sinasabi, 'di ba, ng mga babaero, no? Sabi niya, marami siyang mga asawa, sabi niya, at hindi lang yung pawang magaganda. So kung titignan mo, dapat masaya na yung kanyang buhay Kasi nasa kanya na yung lahat. 'Di ba? Nasa kanya na yung lahat. Sabi, wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, sabi niya. Lalo na kung tungkol din lang sa babae. Kasi kung babae din yung nakakapagpasaya, 'di ba? Marami siya. 'Di ba? Minsan ganun, no? Minsan pag dalaga ka, gusto mo nang magkaasawa, gusto mo nang magkaanak, 'di ba? Tapos marami kang mga gusto. Tapos pag hindi mo naman nakuha yung contentment mo, pataas ng pataas yung desire mo kasi gusto mo lang maging masaya May mga ganyan pong mga tao, no? Pero sabi niya dito,
higit akong dinakila kaysa sino mang haring nauna sa akin. Taglay ko rin ang aking karunungan. Wala akong ginustong hindi ko nakuha. Ginawa ko ang lahat ng aking magustuhan. Nalulugod ako sa aking mga ginagawa at iyon ang pinakagantimpala ng aking mga pinagpaguran. Pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang ito sa paghahabol ng hangin. 'Di ba? Kawawa siya, ano? Ito yung kanyang ito yung kanyang mga sinasabi at marami pa siyang mga babanggitin patungkol sa bagay na ito, no? Kung titignan natin bawat wordings niya ay talagang may siya, no, yung alam mo yon, yung hindi siya masaya. 'Di ba? Walang kasiyahan, 'di ba, sa kanya. Kaya nga dito sa pinaka last part na sinasabi niya dito sa verse 13, ito yung pinakabuod sa lahat ng kanya pong mga sinabi, na sinabi niya, sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking sa dami ng kanyang sinabi, no? Pero sabi niya, isa lang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sabi niya, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Yun po yung testimony ng isang tao na napaka-talino. 'Di ba? Yun po yung testimony ng isang tao, sa dami ng, kung basahin po ninyo ulit, 'di ba, yung tungkol po sa kanya pong sulat na ito, at makikita po natin yung pinaghuhugutan po ng karunungan na sinasabi, no? Yung karunungan na dito rin po sa Job 28:28, makikita natin dito na sinasabi po din dito. Maganda rin, no, yung pagdating sa wisdom, madami tayong makikita dito, na dito po sa Old Testament, yan, sa mga ngangaral, sa Job, 'di ba, sa Psalm, marami tayong makikita. Pero sabi po dito, sa Job 28:28, ito lang po yung mga kinuha ko, marami pa po sana, no? At sinabi niya sa tao, ang pagsunod at paggalang sa Panginoon ay karunungan. Sabi niya, at ang paglayo sa kasamaan ay siyang tunay na kaalaman. So sinasabi po yun, no, na sa Lord nagmumula po yung karunungan, at kung gusto natin ng karunungan na mula sa Diyos, kailangan yung pagsunod at paggalang sa Diyos. Yun daw po yung tunay na karunungan. So let's go back dito po sa atin pong lesson. Kasi hindi kasi binigyan ng details nitong si James, yung patungkol po sa karunungan. Napakarami po ng mga biblical verses regarding po sa wisdom. Pero yun lang po yung akin pong kinuha din, 'di ba, na alam mo yun, yung isasama natin dito po sa sinasabi po ni James, no? So titignan natin kung sino yung nagsasabing marunong siya, 'di ba? Kung sino yung nagsasabing marunong at kung sino yung nagsasabing nakakaunawa. Naunawaan ko, 'di ba? Alam ko 'yun, 'di ba? May mga ganon. Ako pa, alam ko 'yun. 'Di ba? Sabi niya, ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay, 'di ba? Ito yung challenge na binabanggit po nitong si James. Kung sino yung nagsasabing may wisdom sila, kung sino yung nagsasabing may karunungan sila, 'di ba? Ipakita nila ito sa pamamagitan, may testimony, may pagpapakita pala. Ipakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang wastong pamumuhay. Hindi lang basta sila namumuhay, kundi yung pipiliin po nila, 'di ba, yung wastong pamumuhay. Paano natin malalaman yung wastong pamumuhay, mga kapatid? 'Di ba, sa pamamagitan ng salita, 'di ba, ng Panginoon? Ano ba yung requirement? 'Di ba? Paano ba tayo namumuhay? 'Di ba? Sa everyday na buhay po natin, paano ba natin ipinapakita yung ating pamumuhay? 'Di ba? Kung i-assess natin from the 24 hours that we have, 'di ba? Paano mo makikita po ba doon yung sinasabi pong wastong pamumuhay? 'Di
'Di ba? Yung hindi ka lang basta namumuhay, kundi wasto, tama yung iyong pamumuhay. No, ano ba yung mga ginagawa mo? Ano ba yung mga conduct mo? Ano ba yung mga behavior mo? Sa lahat. 'Di ba? Sa lahat ng area ng buhay mo, tama ba? 'Di ba? Minsan disobedient din ako sa sa ano 'yun, yung traffic light, 'di ba? Lalo na kapag ang tagal, 'di ba? Kaya kahit pero tama ba 'yun? Tama ba na ganun yung gagawin? Ito ba yung tama na conduct? Kaya yung nagsasabi pala na may karunungan siya, ito niya dapat ipakita niya ito sa kanyang pamumuhay. 'Di ba? Ipakita niya yung conduct na 'yan, ipakita niya yung behavior na 'yan na tama, 'di ba, yung kanyang pamumuhay. Wasto yung kanyang pamumuhay. Nasabi dito, nabunga ng hindi lang wasto yung pamumuhay, 'di ba? Ito yung paano mo ipapakita, 'di ba, yung iyong karunungan sa pamamagitan ng wastong pamumuhay, sa pamamagitan ng, 'di ba, trabaho 'yun kailangan makita yung bunga, 'di ba, ng wastong pamumuhay. Hindi ito secluded, kundi ito ay talagang nakikita, ipapakita mo, kapatid, 'di ba, yung tunay na wastong pamumuhay. Nakikita ito, kaya wala kasing Kristiyano, 'di ba, na nagtatago, 'di ba? Nakikita yung kanyang ginagawa Nakikita lang talaga lahat, 'di ba? Maging sa kanyang mga nakakasama, nakikita na-identify, 'di ba? Kung nasaan yung kanyang puso, 'di ba? Nandun din yung kanyang devotion, 'di ba? Nandun yung kanyang presence. Kaya kailangang ipakita, sabi dito, sa pamamagitan ng wastong pamumuhay. Ano yung kanyang ginagawa? Ano yung behavior niya? 'Di ba? Ano yung attitude niya? Sabi dito, pangalawa, kapakumbabaan, yung humbleness, yung meekness. 'Di ba? Kung sino yung nagsasabing marunong siya, ito pangalawa ito, makikita dapat sa kanyang buhay o sa kanyang pamumuhay yung humbleness o yung meekness sa lahat ng area din, 'di ba, ng kanyang buhay. Paano ba maging meek? Paano ba, sino bang nagpakita sa atin ng meekness? Si Jesus nagsabi niya, 'di ba, for I am humble and meek. Siya yung natin, siya yung tinitignan natin, 'di ba? Pag sinabi mong meek siya, pag sinabi mong humble siya, walang room for yung pride, 'di ba? Walang room ng pagiging arrogant, mapagmataas, mapangmata, sasabihin niya mamaya, 'di ba, yung mga bagay na ito, Sabi niya dito, at karunungan. So tatlong bagay 'yon, Tatlong bagay, wastong pamumuhay, kapakumbabaan, karunungan. 'Di ba? Kung sino yung nagsasabi na may wisdom siya, may kaalaman siya. Kasi yung totoong wisdom, mga kapatid, pinapakita nito yung totoong kalagayan ng tao yung totoong pagkaligtas ng tao, 'di ba? Kung totoo ba talaga siyang mananampalataya. Sabi ko nga kanina, this is a series of tests, 'di ba? Totoo ba yung ating pagtanggap? Totoo ba yung pagiging mananampalataya natin? 'Di ba? Meron ba tayong wisdom na nanggagaling po sa Panginoon? Kasi ito yung ito yung magpapakita yung wastong pamumuhay, kapakumbabaan at karunungan. Verse 14, tignan natin kung ano ba naman yung sinasabing earthly or false wisdom. 'Di ba? Earthly wisdom, ito yung sinasabi na false wisdom. Hindi ito yung totoong karunungan na nanggagaling sa Diyos. Sabi niya, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso, take note, the puso is deceitful. 'Di ba? Madaya ito Lahat ng alalahanin, lahat ng concerns ng buhay nasa puso, 'di ba? Nagsisimula lang talaga sa puso. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin, pakiramdaman ko muna, 'di ba? Hindi pala tayo po pwedeng mag-depend, 'di ba? Sa puso. Hindi lang talaga kasi magfe-fail siya, 'di ba? Nagfe-fail siya.
sa lahat ng organ sa atin pong katawan, dila at saka puso, 'di ba? Buti nga yung dila nasa gitna din, yung puso nandito lang siya sa left part. Isa lang 'yan, 'di ba? Wala siyang ibang kasama, yung dalawa, yung kamay natin may right and left, yung paa natin may right and left, kidney natin may right and left. Pero yung puso, dito siyang parte. 'Di ba? Bakit hindi siya inilagay sa gitna para maganda naman sana? Pero yun yung ano no, yun yung pagkakagawa ng atin pong puso. At sabi niya dito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso, 'di ba? Kaya nga diyan gusto manatili ng Lord eh. 'Di ba? Yan yung unang binabago ng Diyos kapag tinanggap natin ang Panginoon ng totohanan sa ating pong mga buhay. Puso yung ano niya eh, puso yung pinili niyang panirahan, 'di ba? Puso, diyan yung temple, maging yung spirit. Sabi niya, diyan, kasi madaya kasi yung puso eh. Pero kapag si God yung naka-enthroned diyan, 'di ba? Kapag si God yung naka-enthroned diyan, magiging ano eh, magiging maganda yung yung labas, magiging maganda yung magagawa, 'di ba? Yung magiging outcome ng gagawin ng isang tao na mula doon po sa kanyang puso. Pero kapag inggit, sabi niya, kapag inggit yung naghahari, at hindi lang inggit, 'di ba? Makasariling hangarin, 'di ba? Ito po yung pansinin natin yung mga sinasabi pong karunungan na meron sa mundo natin ngayon, 'di ba? Ano ba yung mga ginagawa? 'Di ba? Kahit dito po sa pandemic na ito, nag-uunahan, 'di ba, yung mga tao sa pagbenta ng kanilang mga vaccines. 'Di ba? Kung sino yung ganito, kung sino yung ganyan, 'di ba? Nag-uunahan, 'di ba? Alam mo yun, yung pursuit nila ay kumita ng pera. At the same time ay makatulong din siguro, pero more on sila, 'di ba? More on sa kinikita. Ilan kaya yung nakikita nila? Maunawaan din naman natin kasi nag-i-spend naman sila, 'di ba, ng pera para makagawa ng ganun pong mga klase ng protection. Pero kapag inggit yung naghari sa puso, sabi ni James, at hindi lang yun, yung makasariling hangarin, lagi na lang, alam mo yun, yung selfishness, 'di ba? Hindi ito maganda, no? Sabi niya dito, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan, 'di ba? Huwag ninyong ikaila. Sa dami ng mga pinag-aaralan ngayon sa panahon na ito ng mundo, kaya nga sabi natin, 'di ba mga kapatid, na most of the yung input sa mga bata sa kapanahunan na ito ay mundo po yung nag-e-educate sa kanila, 'di ba? Mundo yung nag-e-educate sa kanila, lalo na sa panahon na ito ng internet, 'di ba, ng social media. Ang daming tumatalino eh. Ang dami nating nalalaman, 'di ba? Ito ba ay karunungan? May ko-consider ba natin itong karunungan? Anong klaseng karunungan ang meron, 'di ba, sa mga bagay na ito? Sinasabi ni James na ito po ay mga earthly wisdom. Lalong-lalo na kapag ito po ay may inggit, 'di ba? Tapos may makasariling hangarin, 'di ba? May selfishness, no? Yung siya lang, sarili niyang hangarin kaya siya gumagawa kasi gusto niya makilala siya, kaya siya gumagawa. Ganyan, 'di ba? Kaya siya pumasok sa ganito kasi gusto niyang makilala siya, gusto niya matanyag siya, 'di ba, sa lahat. Iba yung iba yung hangarin niya, 'di ba? Makasarili, sabi dito. Maganda sana kung ang hangarin niya ay pangkalahatan para sa kabutihan. 'Di ba, tayong mga Kristiyano, ang hangarin natin magkaroon ng kaligtasan ang lahat. Pero itong makasarili yung kanyang hangarin. 'Di ba? Sabi niya, wag ninyong ipagmalaki, sabi niya, at wag ninyong ikaila ang katotohanan. Huwag, sabi ni James, no? Ang ganyang karunungan, sabi niya, ay hindi galing sa langit. 'Di ba? Hindi galing sa langit. Kaya i-test pala natin, 'di ba? Minsan yung ating mga iniisip,
'Di ba? Yung isang tao na nagsasabing kinausap siya ng Diyos, 'di ba? Na hindi kasi hindi naman na kinakausap ng Diyos verbally ang tao eh. 'Di ba? Kundi kinakausap siya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. 'Di ba? Pero pag may nagsabi na kinausap ako ng Diyos sa aking dreams, nako, hindi 'yun totoo. 'Di ba? Wala na kasing ganon. Ang pakikipag-usap ng Diyos sa o kung ganun man, dapat laging may dapat may laging may say. Ang final say palagi ay ang scriptures. 'Di ba? Ay ang salita ng Panginoon. Kasi ito lang yung authority, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. Sabi niya, yung karunungan na ito, sabi niya yung may inggit, may makasariling hangarin, walang kapakumbabaan, 'di ba? Alam mo yon, yung hindi namumuhay ng wasto, 'di ba? Ay ano yan, hindi yan galing sa langit. Kanino galing? Sabi niya, kundi makalupa, earthly lang, earthly wisdom, earthly na karunungan. Sa inyo mga kapatid, ano ba yung wisdom nyo? Ano ba yung karunungan ninyo? Ito ba ay karunungan na na-acquire nyo sa mundo o yung karunungan na nagmumula sa Diyos? No? Sabi niya, makalupa lang yon. Sabi niya, at hindi lang yon, makalaman. Di ba? Makalaman. Sabi niya, at mula sa demonyo. Yung tatlong bagay na ito na nakalaban talaga ng tao, 'di ba? Yung alam mo yun, yung makalupa. Dito lang, panlupa ka lang. 'Di ba? Panlupa lang yung gusto mo, panlupa lang yung priorities mo, 'di ba? Hindi mo binibigyan ng ng mataas na grado yung panlangit. 'Di ba? Nag-i-spend ka ng panahon talaga all your life dito lang panlupa. Wala kang panahon sa panlangit. Hindi po yun wisdom na galing sa Diyos or galing sa langit. Panlupa yon. Sabi niya, makalupa. No, gusto mo lang talaga yung dito lang, gusto mo mag-enjoy lang, 'di ba, dito sa lupa. At hindi lang yun flesh, 'di ba? Fleshly yung gusto. Laging finifeed yung flesh, 'di ba? Ito yung kanyang priority, hindi yung tungkol sa Diyos. Lagi lang yung kanyang sarili. Makalaman 'di ba? Makalaman yung gusto at sa demonyo, mula sa demonyo. Grabe lang pala mga kapatid, yung wisdom na ganito, no? Yung wisdom na kapag ang inuna natin ay ang ating mga sarili, 'di ba? Kapag ang lagi nating iniisip ay dito lang sa mundo, wala tayong panahon sa pag-aaral, wala tayong panahon sa mga godly things, wala tayo, alam mo yun, wala tayong, alam mo yun, yung hindi natin kino-consider ang iba, 'di ba? Sarili lang natin yung inuuna natin, ayaw nating masapawan tayo ng iba, 'di ba? Naiinggit tayo, hindi tayo na sumasaya sa mga accomplishment, 'di ba, ng iba na hindi dito sa mundo kundi doon sa mga bagay na spiritual, no? Yon, earthly false wisdom yon, earthly wisdom and false na karunungan. Sabi niya, sapagkat, uulitin niya, verse 16, sapagkat saan man nagkahari ang inggit, 'di ba, at makasariling hangarin. Minsan din may kirot din kasi 'di ba, yung minsan dyan sa Facebook, 'di ba, daming nagpo-post dyan ng kanilang mata na, 'di ba, yung ganon. Para nagbo-boast, 'di ba? Nagbo-boast. Natuto lang din talaga ako, 'di ba, na to post everything, 'di ba, kasi whether kahit maganda yung intention mo, pero kapag ito po ay hindi nakaganda doon sa iba, 'di ba? Hindi rin ito beneficial, no? Sabi niya, sapagkat saan man maghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. 'Di ba? Yung earthly wisdom, mga kapatid, ang nito, ang dulot nito ay kaguluhan at masasamang gawa. 'Di ba? Hindi ito makakabuti. 'Di ba? Nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo binabago ng mundo.
'Di ba? Hindi tayo inuulit lagi natin ito. Hindi tayo para dito, 'di ba? Hindi tayo para kahit anong gawin ng mga earthly leaders natin sa pag pag meron silang forum ulit eh. 'Di ba? Pinapangunahan ni Prince William, 'di ba, yung Saving the Earth. Wala kahit anong effort nila. Sabi ng scripture, mapaparam po yung mundo na ito. Kaya tayong mga Kristiyano, alam natin yun. Kaya hindi tayo nagpuput ng natin eh. Alam mo yun, we enjoy being here, 'di ba? But we use every opportunity lang talaga, 'di ba? Para sa advancement ng kingdom ng Lord. 'Di ba? Ito yung priority natin. Kasi kung marami tayong mga priorities, mga kapatid, marami tayong gustong taong mapasaya. Earthly wisdom 'yon, 'di ba? Dapat ang priority lang ng isang mananampalataya ay ang Lord. Siya lang talaga yung kanyang magiging priority, 'di ba? Isa lang yung kanyang focus. Earth, siya, 'di ba? Nag-travel siya dito sa mundo, pero ang isip niya nasa heavenly, 'di ba? Paano? Ang sarap lang ng ganun, no, na you will entrust lang talaga your life to God, 'di ba? Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa paglakad mo dito sa mundo. Ano man yung mangyayari, 'di ba? May mga sakit man, may mga pighati man, pero kapag ang focus mo, ang isip mo ay heavenly, 'di ba? Nandun pa rin yung joy. May kasasabihin niya mamaya, 'di ba, sa atin, no? Sabi niya dito, verse 17, ito na po yung totoong karunungan. Ito na yung totoong karunungan na sinasabi po dito. Sabi niya, ngunit ang karunungang mula sa langit, 'di ba? Mula sa langit, sabi niya, una sa lahat ay malinis. Walang dumi, 'di ba? Walang bahid ng kasalanan, 'di ba? Sa lahat ng ginagawa mo, kaya sinabi niya dito sa verse 13, ipapakita ito, 'di ba, sa gawa, yung wastong pamumuhay mo, malinis. 'Di ba? Bakit? Kasi nilinis na tayo ng Panginoon eh. 'Di ba? Lahat ng mga dumi natin sa katawan, lahat ng nakaraan natin, 'di ba? Nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, yun yung una niyang ginawa eh. Nilinis niya tayo sa lahat ng karumihan, 'di ba? Sa lahat ng karumihan. Kaya hindi lang talaga po pwedeng sabihin ng isang tao na mananampalataya siya, tapos iba yung kanyang behavior at iba yung kanyang ginagawa. Iba yung priority niya, iba yung commitment niya. 'Di ba? Hindi lang talaga, kaya nga, i-challenge ni James, ipakita ninyo ito sa inyong gawa. 'Di ba? Sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay. Kung talagang totoo kayong mananampalataya, sabi niya, kung totoo, kiniklaim niyo na wisdom kayo from above, from the Lord, 'di ba? Dapat nakikita ito sa inyong pamumuhay. 'Di ba? Nakikita lang talaga ito sa lahat ng area, sa behavior mo, sa attitude mo, 'di ba? Sa mga gawa mo, sa works or sa deeds mo, nakikita lang talaga 'yun, mga kapatid. 'Di ba? Nakikita lang siya, malinis, sabi, hindi ka po pwedeng walang sekreto dito, 'di ba? Gusto ko yung yung laging sinasabi ni Sister May Grace, na lagi niyang sinasabi, ang buhay ko ay open sa open sa lahat, 'di ba? Wala siyang inililihim, 'di ba? Especially doon sa mga nakakasama niya, no? Palagi malinis. Walang kahit anong binabato na marumi sa kanya, 'di ba? Or marumi sa atin. Well, tayo yung mataas yung ating kumpiyansa na ang lahat ng mga ito ay hindi naman totoo, 'di ba? Kasi malinis yung pamumuhay natin. Alam din naman natin mismo sa ating mga sarili. Kung gusto mo nang malinis, huwag ka doon sa mga marurumi, 'di ba? Gusto mo nang malinis, doon ka rin sa normal na pag-iisip. Gusto mo nang malinis, bakit ka didikit sa marumi? 'Di ba? Bakit ka didikit doon sa mga
hindi pa nilinis ng Lord. E di madudumi. Lilinisin ko sila. Hindi naman ikaw, hindi ganun ang trabaho natin. Hindi tayo yung maglilinis. Ang Diyos yung naglilinis. At kapag nalinis na sila ng Panginoon, di ba, safe ka na doon, kapatid. Kaya nga laging pinapaalalahanan tayo ng scripture na huwag kayong makisama doon sa mga hindi mananampalataya. Diba? Lalong-lalo na doon sa mga Kristiyano na nagsasabing sila yung mga Kristiyano pero gumagawa ng kahalayan, gumagawa ng pangangalunya, diba? At kung ano-ano pa na binabanggit ng scripture. Kasi hindi, ayaw na natin sa madumi eh. Diba? Malinis na pamumuhay. Una sa lahat, no, na katangian ng isang karunungan na mula sa Diyos ay yung, sabi niya dito, malinis. Malinis. Wala siyang binanggit na ibang mga bagay, pero sa lahat ng area ng buhay ay dapat may kalinisan. Malinis tayo sa lahat. Malinis sa pagdating sa pera, malinis pagdating sa trabaho, malinis sa lahat ng aspeto ng atin pong mga buhay. Hindi lang yon, sabi niya pangalawa, mapayapa. Diba? May peace, may kapayapaan, may security. Bakit? Kasi merong humahawak sa atin. Diba? Sinasabi ni James, merong yung Prince of Peace. Diba? Siya yung nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Hindi mapang-away. Diba? Mapayapa eh. Diba? Yung alam mo yan, yung rest assured ka kasi sa Panginoon eh. Mapayapa yung isip mo, mapayapa yung lahat, kahit ang paligid mo ay magulo na, pero ikaw may kapayapaan. Yun pala yung karunungan gagaling sa Panginoon. Mapayapa ka. Diba? Sapagkat alam mo that all things work together for good. Pero may kasunod doon sa lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon. Yung verse na yun ay para doon sa mga nagmamahal, 'di ba, sa Panginoon. Mapayapa. Maamo, hindi maamo, meek, 'di ba? May kaamuhan, hindi palaaway, 'di ba? Hindi magagalitin, hindi mapangmata. Sasabihin niya din dito, mamaya, maamo, may kaamuhan. 'Di ba? Yung, alam mo yon, hindi yung fake, 'di ba? Hindi yung fake na wisdom, kundi yung totoo, 'di ba, na may kaamuhan, 'di ba? Maamo, may security kasi eh, 'di ba, sa Panginoon. Sabi niya, mapagbigay, hindi madamot. 'Di ba? Tingnan mo, ang dami talaga niyang yung pag sinabi nating wisdom from above, wisdom from God, ito yung ito yung binabanggit na karunungan, 'di ba, mula sa langit. Mapagbigay, hindi madamot, hindi ma-question, hindi reklamador, 'di ba? Mapagbigay saan? Sa kahit na anong bagay, patungkol sa kung wisdom ito from above, kung wisdom from God, sa lahat ng mga activities ng Diyos o sa lahat ng mga concern ng Diyos, hindi siya madamot, mapagbigay siya. Sabi niya dito, puno ng awa. 'Di ba? Maawain, 'di ba? Mapagbigay siya doon sa mga in need, maawain siya doon sa suffering ng iba. 'Di ba? Yung talagang may puso siya. 'Di ba? Yung hindi lang basta sasabihin niyang I will pray for you, but he will or she will act. 'Di ba? Dahil puno po siya ng awa. Sabi niya, masaganang namumunga. Di ba? Paano ba na masaganang namumunga yung isang puno? Di ba? Kumpleto siya sa lahat. May kumpleto siya sa pagkikare, di ba? May tubig siyang sapat, may pataba siya na sapat. Kaya nakakapamunga. Di ba, yung isang Kristiyano, nagsasabing Kristiyano siya, paano siya makakapamunga kung lagi naman siyang wala? Di ba? Hindi naman niya pinapakita yung kanyang wastong. Tama ba? 'Di ba, na mag-stay ka sa trabaho mo? Tama ba? Yun ba yung sinasabi? Sorry for for the word. Pero tama ba yun? Wasto bang pamumuhay yun ng isang Kristiyano na nag-i-stay siya sa araw ng pagsamba? 'Di ba hindi? 'Di ba sa atin din alam din eh. Hindi mo pwedeng sabing naintindihan ka ng Diyos kasi command yun ng Panginoon na dapat nating
sundin, no? Namumunga. Kung gusto mong mamunga, 'di ba? Ano mo, i-cultivate mo yung buhay, cultivate mo yung lupa, diligan mo ng maayos, 'di ba? Bakuran mo ng maayos, 'di ba? At gawin mo lahat ng bagay para matulungan yung puno, 'di ba, na mamunga ng maayos. Ang Lord naman hindi naman siya nagkukulang sa sunlight, 'di ba, sa tubig, 'di ba, sa pagbibigay ng tubig. Kaya mamumunga lang talaga ng mabuti, no, mabubuting gawa, 'di ba, yung connected doon po sa vine. Sabi niya, hindi nagtatangi ito, walang favorite, wala siyang favorite. Kundi ang sinasabi po dito, mga kapatid, na hindi po siya nagtatangi lahat, 'di ba, ay kanya pong alam mo yon, yung sincere yung kanyang paggawa, 'di ba? Sincere yung kanyang pakikisama, sincere yung lahat ng bagay. Hindi siya nagtatangi. Totoo siya, sabi niya, at hindi nagkukunwari. Parehas yun, no? Hindi nagtatangi at saka hindi nagkukunwari, no? Hindi siya peke, 'di ba? Hindi pakitang gilas, 'di ba, yung kanyang ginagawa. Namumunga ng katwiran. Sabi niya, katwiran, laging katwiran, na laging katwiran. Yung ano ba yung katwiran, sister? Ito yung totoo, ito yung matuwid, 'di ba? Ito yung kanyang pamumuhay, 'di ba? Namumunga. Ibig sabihin, mga kapatid, pag namumunga ka, 'di ba? Tapos katwiran pa, nakikita ito, 'di ba? Nakikita lang talaga ito. Nakakita na ba kayo ng bunga na nakatago? 'Di ba? Hindi naman. Yung bunga, nakikita yun eh. Kaya nga kinukuha, 'di ba? Kinakain, 'di ba? Kasi nakikita yung bunga na yon. At ang sinasabi po niyang namumunga dito ng katuwiran, ang binhi ng kapayapaang itinanim, 'di ba? Mula doon sa bunga magkakaroon ng binhi, itatanim ulit, 'di ba? At mamumunga ulit. Yung cycle po ng uh, binhi na ito, 'di ba? Yung binhi, kaya ka magtatanim para may mamumunga, 'di ba? At sinasabi niya dito, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Kung maibigin ka sa kapayapaan, 'di ba? Magtatanim ka ng para sa kapayapaan at mag-aani ka din, 'di ba, ng patungkol sa kapayapaan. At yung lahat ng binanggit po dito, mga kapatid, dito sa verse 17 hanggang sa 18, mababasa natin yan, sinabi yan ni Jesus sa Matthew 5. 'Di ba? Blessed are the meek, blessed are the peaceful. Lahat ng mga bagay na ito, 'di ba? Maaring ito ay kinuha ni Santiago, 'di ba? Dito po sa yung kung sino po yung mga pinagpala, no? At isinulat lang po niya ito para ibigyang diin, 'di ba, yung sinasabi pong karunungan na nagmumula po sa Panginoon. So yun po ang atin pong lesson at itatype ko na lang po yung ating question. Bigay ko na po kay Sister Demi. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid.